Para po sa pangangaral ng salita ng Diyos, Matthew chapter 12. Matthew chapter 12. Meron pong isang kwento ng babae na siya ay nabuntis ng kanyang nobyo o boyfriend. Amen, hindi niya asawa. Subalit siya ay hindi pinanagutan at iniwan. Ipinanganak ng babae ang kanyang anak na lalaki at habang lumalaki ang bata, ay walang masyadong paramdam ang kanyang tatay. Nakilala naman niya ito, ng kanyang tatay, pero hindi siya nagsusustento. At walang oras sa kanya, amen, na parang walang pakialam sa kanya yung kanyang tatay. Walang pagpapahalaga, walang malasakit, amen. Ngayon, dumating ang araw na yung anak ay lumaki na, at bubuo na ng sariling pamilya din. Siya ay ikakasal. Pero bago ang kasal, tumawag bigla ang kanyang tatay para ipaalam sa kanya na gusto nilang pumunta sa kasal. Kasama yung ilang kamag-anak sa father side. Gusto namin pumunta. Napaisip yung anak dahil amen, sa haba-haba ng panahon, hindi gaano nagpaparamdam yung kanyang tatay, pero nung mabalitaan ng tatay na ikakasal na itong anak, bigla siyang tumawag, anak, amen? Gusto namin pumunta sa iyong kasal, amen? Ngayon, napaisip yung anak, bakit sila pupunta? Kaya tinanong niya yung kanyang tatay, bakit niyo po gustong pumunta sa kasal ko? Nagulat yung anak sa sagot ng kanyang tatay. Ang sabi ng tatay ay, dahil tayo ay pamilya. Because we're family. Amen? Pamilya tayo. Pero sumagot yung anak, no. Hindi. Hindi yan totoo. Hindi kayo makakapunta sa kasal ko. Yung mga taong nagbigay ng maraming oras, nagmalasakit, at nagmahal sa akin, sila ang makakapunta sa kasal ko. Dahil sila ang aking tunay na pamilya. Amen. Kung naalala nyo po mga kapatid, nabanggit ko nung nakaraang Huwebes, ang buwan ng September ay buwan kung saan ginugunita ang Family Month dito sa Pilipinas. Yung buwan ng pamilya. Amen? Kaya, amen, katulad nung nakaraang Huwebes, nagsimula ako, ilan sa mga matatalakay sa pangangaral, ngayong buwan, amen, hindi ko rin sigurado, depende sa pangunguna, leading ng banal na espiritu, kung anong pangangaral, amen. Pero ang ilan sa mga matatalakay sa pangangaral ngayong buwan ay may kinalaman sa pamilya at relasyon. Katulad ng pinangaral ko nung nakaraang Huwebes, tayo ay pinag-iingat ng Diyos sa ating mga nakakarelasyon. Caution in relationships, naalala niyo po ba? O sa mga taong pinapapasok natin sa ating buhay. Ngayong gabi mga kapatid, ang pangangaral na ito ay may kinalaman sa pamilya. Sinong may pamilya ngayong gabi? At nawa, amen, pakinggan niyo ito, at nawa ay magkakapatid pa rin tayo sa pananampalataya at mahal pa rin natin ang isa't isa pagtapos ng pangangaral na ito. Amen po ba? Hallelujah. Pastor, ano yan? Meron kasing sinabi ang Panginoong Hesus dito tungkol sa pamilya na pwedeng hindi natin magustuhan. Pero si Jesus mismo ang nagsabi kung sino ba talaga ang pamilya at sino ang tunay na pamilya para kay Jesus. Amen? Basahin po natin, Matthew chapter 12, verses 46 to 50. Samantalang nagsasalita pa si Jesus sa maraming tao, ang kanyang ina at mga kapatid na lalaki ay nakatayo sa labas at ibig nilang makausap siya. May nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at mga kapatid ay nakatayo sa labas at ibig ka nilang makausap. Ngunit sumagot siya, si Jesus, at sinabi sa nagsabi sa kanya, sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kamay niya sa kanyang mga alagad at sinabi,
narito ang aking ina at ang aking mga kapatid, sapagkat sino mang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit ay siyang aking mga kapatid na lalaki at babae at ina. Amen? Tulungan tayo ng Panginoon ngayong gabi. Hallelujah. Kailangan itong ipangaral nang sa ganun ay, amen, ating maunawaan at malaman. Tayo po muna isang daling manalangin ngayong gabi. Panginoon, maraming pong salamat. O Diyos, hallelujah, sa bilang ng mga kapatiran na narito sa church, samahan, tulungan, pagpalain mo pong yung gawain, O Diyos. Lord, maging bukas ang aming puso, Panginoon, anuman, O Diyos, ang mga katotohanan na aming mapapakinggan ngayong gabi, O Diyos. Lord, maging open kami, O Diyos, sa rebuke, sa correction, sa wisdom, sa knowledge, sa understanding, sa discernment, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos. Hallelujah, sa ginawa mo na sa gagawin mo ngayong gabi. Maunawaan namin, Panginoon Diyos, ang pamilya para sa iyo. Ito pong aming panalangin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Mga aral ko ngayong gabi, the true family for Jesus. The true family for Jesus. Ang totoong pamilya, amen, para kay Jesus. Ang pamilya para kay Jesus. Ang totoong pamilya para kay Jesus. Una po pag-usapan natin ngayong gabi yung family concepts. Yung mga konsepto ng pamilya. O ito yung mga idea ng pamilya. Yung mga pananaw natin sa pagpapamilya. Amen? Sa marami po siguro sa inyo, masasabi mo na ang pamilya ang pinakamahalaga na meron kayo dito sa mundo. Amen. Sino sa inyo natutuwa na ikaw ay may pamilya? Amen. Sino naman ang hindi natutuwa? Meron po kasing gano'n, alam niyo po ba yun? Hindi sila masaya sa pamilya na kinabibilangan nila dahil pwedeng broken family, hindi mabuting tatay, hindi mabuting nanay, di ba? Yung kanilang mga magulang at marami pang mga dahilan. Alam niyo po ba yung gano'n? Amen. Kaya magsasalita ako ngayong gabi na panig muna doon sa pamilya na sila ay nasa mabuting estado. Alam niyo mga kapatid, ang pamilya o pagkakaroon ng pamilya ay pagpapala mula sa Diyos. Amen. Amen. Ako mga kapatid, amen, personally, lagi kong ipinagpapasalamat yun sa Panginoon. Na ako ngayon ay merong pamilya. Binigay sa akin si Rolin at si Ruth. Amen. Blessing. Kapag sa morning prayer, Panginoon, maraming salamat sa pagpapala ng pamilya. Amen? Nagpapasalamat ka rin ba sa Panginoon dahil sa iyong pamilya? Amen. Para labas sa'yo. Amen. Amen? Gusto ko pong sabihin sa bawat isa mga kapatid, mahalaga sa Diyos ang pamilya. Amen. Kapag binasa nyo ang Bible ay maraming kwento ng pamilya. At ang Bible, mga kapatid, katunayan ng Bible talaga ito ng mga Hudyo. Pansinin nyo, ano ang mga kwento na nandito? Di ba? Puro Israel. Tama ba? Israelita. Amen. Hallelujah. At si Jesus, mga kapatid, ang ating Panginoon, tagapagligtas, ipinanganak siya na isang Hudyo. Hindi siya Amerikano, hindi siya Pilipino, hindi siya Chinese. Si Jesus, ipinanganak na isang Israelita. Kaya hindi nyo lang po alam. Amen po ba? Amen. Hallelujah. At karamihan sa mababasa natin sa Bible ay mga kultura at kaugalian ng mga Hudyo. At para sa mga Hudyo, mga kapatid, napakahalaga ng pamilya. Para sa kanila, sa Israel, family is everything. Amen. Ang pamilya ay, ang pamilya ay yung lahat-lahat na, everything. Amen. Mahalaga. Ngayon, merong dalawang mahalagang prinsipyo mula sa kultura ng mga Hudyo tungkol sa pamilya. Una, mga kapatid, para sa kanila, wala kang pagkakakilanlan kung hiwalay ka sa iyong pamilya. Kumbaga, sino ka? Kung wala kang pamilya, kaninong lahi ka nang galing? Kasi kaya sa Bible, mga kapatid, pinapakilala kung sino ang tatay o nanay niya o nanay nila. Isang halimbawa dito, sa 1 Samuel 17:12, si David nga ay anak ng isang Efrateo sa Bethlehem, Huda, na ang pangalay Jesse. At may 8 anak na lalaki. Nang panahon ni Saul, ang lalaking ito ay napakatanda na. Ngayon mga kapatid, pinangalanan kung sino ang tatay ni David. Sino ang tatay ni David?
Si Jesse, maraming beses tagpo sa Bible. Amen. Kapag babanggitin ng isang lalaki, isang karakter sa Bible, idinadamay kung kaninong pamilya siya nanggaling. Sinong tatay niya, sinong nanay niya, paulit-ulit mga kapatid, kung kayo po ay nagbabasa ng Bible. Tapos, kapag binasa niyo ang Matthew, isa pa itong halimbawa, ang unang aklat sa Bagong Tipan, amen, ang Matthew, ang mababasa niyo sa chapter 1 ay yung lahi, lineage, pamilya na pinanggalingan ng ating Panginoon. Mula kay Abraham hanggang kay Jesus. Narito po yung isang halimbawa. Amen. Ito na yung sa bandang huli. Matthew 1:15-16. Naging anak ni Eliud si Eleazar. Naging anak ni Eleazar si Matan. At naging anak ni Matan si Jacob. Naging anak ni Jacob si Jose, na asawa ni Maria, na siyang nagsilang kay Jesus na tinatawag na Kristo. Sa unang tingin mga kapatid, ano meron dyan? Bakit kailangan pa isulat yan? Dagdag lang sa papel. Dagdag lang sa verses. Bakit kailangan pa ipakilala yan? Amen? Ngayong gabi, ito ay pagpapakita na sa mga Hudyo, mahalaga ang pamilya. Hindi mo pwedeng alisin sa kanila kung kanino sila nanggaling. Kung saan sila nagmula. Tinitrace talaga kung sino yung kanilang kanununuan. Biruin mo, amen, yung lahi ni Jesus, amen, pag binasa nyo nga ito, mula pa kay Abraham hanggang sa kanya, tinrace sa Matthew chapter 1. Amen? Sila ay nakikilala kasi dahil sa kanilang pamilya. Sila ay hinuhusgahan depende sa kanilang pamilya na kinabibilangan. Sino yan? Anak yan ni ano? Si paring ano? Mayaman pala to. Anak to ni ano eh. Tama ba? Diba? Nakikilala ka, hinuhusgahan ka nila, depende sa pamilya na kinabibilangan mo. Ay, anak ba ni ano yan? Kaya pala ang bait. Pamangkin niya ni ano? Kaya pala masungit. Tama ba? Nagkakaroon ka ng identity ng pagkakakilalan dahil sa iyong pamilya. Amen? Konektado ang ating identity sa ating pamilya. Ngayon, ikalawa, ito pa'y kaugalian, kultura ng mga Hudyo sa pamilya. Kailangan nilang gawin, ganito sa mga Hudyo, kailangan nilang gawin ano man ang sabihin ng pamilya. Lalo na ang sasabihin ng tatay. Dahil ang tatay sa mga Hudyo ang leader, namumuno sa pamilya. Kumbaga, may say ang pamilya kung sino, pati yung magiging asawa ng mga anak, minsan magulang ang namimili. Yun, yung asawain mo. Yun, ayoko dyan, yun. At dahil sa Israel, mahalaga yung kanilang pamilya, yung kanilang mga magulang. Kung anong gusto ni tatay, kung anong gusto ni nanay, yun ang pipiliin kong mapangasawa. Amen? Alam niyo, pati nga pangalan ng magiging anak, nakikialam ang mga kamag-anak. May say din sila. Amen? May tagpo sa Bible, si Zechariah at Elizabeth, magkakaroon ng anak. Basahin natin, Luke 1:57-61. Dumating na kay Elizabeth ang panahon ng panganganak at siya'y nagsilang ng isang anak na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak, amen, na nagpakita ang Panginoon ng dakilang awa sa kanya at sila'y nakigalak sa kanya. Verse 59, nang ikawalong araw ay dumating sila upang tuliin ang sanggol. Siya'y tatawagin sana nila na Zacarias. Sabi ng mga kamag-anak nila, "Uy, may baby na, si Zacarias at si Elizabeth. Ang itawag din natin Zacarias." Ganun sa kanilang lahi. Kung ano yung pangalan ng mga kanununuan tatay, isasalin niya din sa mga anak. Sabi nila, ayon sa pangalan ng kanyang ama. Verse 60, ngunit sumagot ang kanyang ina at nagsabi, "Hindi. Ang itatawag sa kanya ay Juan." Verse 61, at sinabi nila sa kanya, "Wala kang kamag-anak na may ganitong pangalan. Bakit Juan? Sino sa ating lahi, sino sa ating angkan may pangalan na John? Bakit John? Bakit Timothy? Bakit RJ? Bakit Joseph? Ang bantot." Dapat Zacarias. Sa ating lahi, sa ating angkan, Zacarias. Naunawaan niyo ba yung punto? Pati kamag-anak nakikialam sa pangalan na ipapangalan ng anak. Ang kamag-anak nila. Amen? Kasaling lagi ang pamilya sa mga pagpapasya. Kapag hindi sila sumunod para sa kanila, yun ay kawalang respeto sa kanila. Amen? Kung napansin niyo mga kapatid, may pagkakahalintulad ang kultura ng Pilipino sa kultura ng mga Hudyo pagdating sa pamilya.
Naniniwala ako sa bawat isa sa atin dito. Amen. Hallelujah. Kung tatanungin ko isa-isa, para sa inyo, mahalaga din ang pamilya. Amen. Family is everything. Tama po ba? Amen. Sumusunod tayo sa ating pamilya. Kung anong sabihin nila, nagawin natin. Katulad ng mga Hudyo. Tama po ba? Kaya lang. Amen. Ayun na, may kaya lang. Hindi ibig sabihin na kultura na ng mga Hudyo, amen, ay tama na agad. Ulitin ko, hindi ibig sabihin na ito ang kultura, kaugalian ng mga Hudyo ay tama na agad o dapat nang sundin agad. Amen po ba? Merong mga kultura ang mga Hudyo, maging tayo ng mga Pilipino, tungkol sa pamilya na hindi pala, ano ba sasabihin, hindi pala palaging mabuti. O hindi palaging makakatulong sa ating pamilya, sa ating pagpapamilya. Lalo na, mga kapatid, amen, sa ating paglago bilang mananampalataya. Apat ito, mga kapatid. Una, yung tinatawag na family first. Sino sa inyong ganyan? Family first. Una, palagi ang pamilya. Amen? Ito na. Amen? Kakasabi ko lang kanina, sana pagtapos ng pangangaral na ito ay magkakapatid pa rin tayo sa Panginoon. Ganito ang mga Hudyo, family first. Amen? Marami rin sa atin ay ganito ang turing sa pamilya. Una, dapat ang pamilya. Hindi na baling hindi masaya ang ibang tao, basta masaya kayo ng inyong pamilya. Hindi na baling mainis sa'yo ang ibang tao. Amen? Hindi na baling mainis sa'yo, magalit sa'yo ang boss mo, ang teacher mo, ang kapitbahay mo, kaklase mo. Hindi na baling mainis, magalit sila sa'yo. Huwag lang ang iyong pamilya. Amen? Kailangan mong gawin kung anong sinasabi ng pamilya mo, kailangan mong sundin kung anong magpapasaya sa pamilya mo, kailangan mong abutin kung anong inaasahan sa'yo ng pamilya mo. Kasi family first. Takot tayong masaktan sila, takot tayong mabigo sila. Amen? Hallelujah. Family first. Ikalawa, mga kapatid, yung tinatawag na fight for family. Yung ipaglaban mo yung pamilya. Meron pong kasabihan sa ibang bansa, yung blood is thicker than water. Ano nyo na po yun? Narinig nyo na po yun? Blood is thicker than water. Amen. Ibig sabihin nun yung ating mga kadugo. Di ba? Mas makapal, mas matimbang. Amen. Kaysa doon sa mga hindi natin kaano-ano. Amen. Hallelujah. Kumbaga, yung blood is thicker than water. Kung meron kang kakampihan, dapat yun ay ang pamilya mo na. Tama mo ba? Dapat yun ay kamag-anak mo na. Dapat wala nang dalawang isip, hindi mo na pag-iisipan. Kung meron kang kakampihan, dapat pamilya mo na kaagad. Amen? At meron pa tinatawag dito sa fight for your family, yung kaaway mo ang isang miyembro, kaaway mo na ang lahat. Kaaway mo na ang buong angkal. Ay, kakilala po ba kayong ganon? Amen? Kaaway mong isa, kaaway mo lahat. Amen. Nangyayari ba yun? Amen? Pag itong ano, di ba? Anak ko. Diba? Ano ba tawag doon? Sinaktan nyo. Amen? Kami lahat nandito sa bahay. 100 kami lahat. Kalaban mo na kami lahat. Amen? So, pangatlo, ito yung mga ano nila, kaisipan, ito yung kanilang mga kaugalian. Ikatlo, yung bail out your family. Pati sa atin nangyari to. Bail out your family from their troubles. Ibig sabihin nito yung laging sinasagip ang yung pamilya sa mga gulo o problema na kinasasangkutan nila. Bail out your family. Ibig sabihin nyo nga, lagi mo silang sinasalba. Amen? May kinasangkutang problema, gulo, kailangan pupunta ka doon to the rescue, amen, at isasalbo mo sila. Amen. Sino po sa inyong ganon? Ika-apat, lie for your family. Magsinungaling ka para sa iyong pamilya. O sa madaling sabi, pagtatakpan mo ang iyong pamilya. Sabi ko sa inyo pagtapos ng service na ito, magkakapatid pa rin tayo. Nandiyan pa po ba kayo? Ngayon, itong apat na konsepto na ito ay nangyayari sa maraming pamilya. Sino naniniwala? Dahil nga sabi ko, mahalaga sa atin ang pamilya.
Di na baling mawala sa atin ang lahat, huwag lang ang ating pamilya. Amen? Lahat gagawin natin para sa ating pamilya. O sino sa atin ang gano'n kung magiging tapat lang tayo? Lahat gagawin ko sa aming pamilya. Kaya ko silang ipagtanggol, kaya ko silang ipaglaban. Amen? Kapag ginalaw nila sa amin ang isang miyembro ng pamilya, kalabanan nila kami lahat. Amen? At kaya kong pagtakpan sila, magsinungaling para sa kanila. Amen? Pero alam nyo mga kapatid, itong apat na ito na nabanggit ay hindi palaging makakabuti sa atin. At hindi palaging makakabuti sa ating pamilya. Sino naniniwala? Amen. Halimbawa, yung pangalawa, ipaglaban lang yung pamilya o ipagtanggol lang yung pamilya. Ano ba yung pangalawa? Fight for your family. Ngayon, ang tanong mga kapatid ay paano kung ang mali ay yung pamilya? Mic test. Pagtatanggol mo pa rin ba sila? Pastor, yes! Family is everything. Nagets nyo? Nagets nyo? Paano kung sila talaga yung mali? Yung mga kamag-anak, yung mga kasama sa bahay. Ipagtatanggol mo pa rin ba sila? O, ito pa, yung pangatlo. Yung bailout, laging sinasagip ang pamilya sa mga pinapasok nila hindi naman nila kayang panindigan. Amen? Meron kaming kakilala ni Rulin, amen, taga Mandaluyong. Halimbawa ko, yung tatay ay nabiyudo, tapos naganap ulit ng makakasama sa buhay. Yung tatay ay kumuha ng motor na hulugan, na ang sabi ay sila daw ang magbabayad ng partner niya. Pero, hindi pala nila kayang bayaran. So, nangyari, to the rescue yung anak ng tatay, siya na yung nagbayad ng 2 buwan, at mukhang siya na ang magbabayad. Kaya lang ang problema mga kapatid, yung anak ay meron ding mga binabayaran. Nagets yung punto? Amen. Parang pangit-apit pangalan talaga. Pamilyado na yung anak, so mabigat sa kanya. Nagets yung punto? To the rescue palagi. Hindi, may sarili ka rin mga gastos. Eh paano kung ikaw ang mawalan? Nag-uupa ka, may kuryente, may pagkain. Lalo na, di ba, yung tatay mo, nag-asawa na ng iba. Hindi nyo na kamag-anak. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, hindi ko sinasabing masama ang tumulong. Mabuti po ang tumulong. Pakinggan nyo ito, mahalaga ito. Mabuti ang tumulong. Pero yung mga ganong klase ng tulong ay hindi talaga nakakatulong. Bakit ko ito sinasabi? Kasi masasanay yung tao. Ay, may nagbabayad naman. Bakit ako mag-iipon? Nagets niyo po? Namimihasa. Kahapon, humayo kami. Isa sa mga nabahaginan ni Brother RJ ay na-curfew. Dinala sa Juvenile Center at nagtagal ba ng 1 linggo? 1 linggo ba? Kalalabas lang nung nakaraan at kahapon, nahayuan nga namin. Ang sabi niya ay, kaya siya nakalabas ay tinubos siya ng kanyang nanay. Siguro ay ano pa lang, 10 ba? 10 years old? Nakalimutan ko edad. 8 years old. Amen. Nadala na agad sa juvenile na curfew. Tinubos nung kanya nanay. Ngayon, may kuya din pala siya doon sa juvenile. Isa sa mga kabataan na nagba-Bible study na namin doon. Amen. Sabi ko, wow, what a coincidence. Amen. Ngayon, ang kaso naman ng kapatid niya na mas nakakatanda niyang kapatid ay yung nakipag-rumble. Ngayon, tinanong ko itong nakababatang kapatid kahapon. Ikaw, tinubos ka na nanay mo, si kuya mo. Hindi tinubos na nanay mo? Sagot ng kapatid, hindi po. Hindi na kaya ni mama. Hinayaan na muna ni mama doon. Bail out. Pinasok mo yung gulo na yan, harapin mo. At para sa akin, mabuti yung ginawa ng nanay. Pag po kayo magalit, ako'y nangangaral lang. Very good. Amen po ba? Naniniwala ko, amen, yun ang makakabuti doon sa kabataan, hindi palaging sinasalba. Dahil kung palaging sinasalba, hindi matututo. Amen, magpapakampante na nandyan palagi si Papa, nandyan palagi si Mama para tubusin siya. Amen? Tapos yung ika-4, mga kapatid, yung magsisinungaling para mapagtakpan ang iyong pamilya.
O, di ba? Umiyak na si Jade. Hindi niya tanggap eh. Alam niyo, meron din po kami kakilala ni Rolin. Yung pamilya ay malaki ng utang sa Meralco. Amen. Ngayon, pumupunta yung empleyado ng Meralco para kausapin sila bakit hindi sila nakakabayad. Kaya lang walang lumalabas na tao doon sa bahay na yun para po mauusap doon sa taga Meralco. At yung kapitbahay nila, yung kapitbahay yung bahay na yun, yung malaking utang sa Meralco, may kapitbahay sila na kamag-anak lang nila. Alam nyo, lagi silang pinagtatakpan. Ay, walang tao dyan. Kahit nandoon naman sa taas, sa second floor, yung may-ari ng bahay. Amen po ba? Amen. Yun kasi yung konsepto natin. Okay, ngayong gabi, bakit ko ito sinasabi? Sinasabi ko po ito, hindi po para sumama ang loob nyo sa akin. Hindi rin po para kontrahin ang pamilya nyo. Hindi rin po para husgahan ang pananaw nyo sa pamilya. Sinasabi ko po ito dahil ito po ang tama. Amen. Dahil ito ang tama. Amen. Dahil itong totoo mga kapatid, kapag ikaw ay naging born again Christian na, yung apat na konsepto ng pamilya na nabanggit, na nakasanayan natin, nakalakihan natin, ay unti-unti nating bibitawan at aalisin sa ating pamumuhay. Amen. Pastor, family is everything. Amen po ba? Amen. Dahil lang, alam niyo mga kapatid, nga, nangangaral lang, amen, ang born again, Christian, hindi na nangukonsinti ng mali. Okay lang yan. Kamag-anak ko naman siya. Amen. 2 Corinthians 5:17, kahit kung sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan nyo, ang lahat ay naging bago. Amen. Lahat naging bago. Pati ang iyong pananaw sa iyong pamilya. Pati ang iyong turing sa iyong pamilya. Pati ang iyong pananaw sa iyong pagpapamilya. Nabago na. Amen. Nabago na. Amen. Amen. Mga kapatid, hindi ko po gustong sirain ang gabi nyo. Pero kapag tinanggap mo na si Jesus sa iyong buhay, listen. Kapag tinanggap mo na si Jesus sa iyong buhay, amen? Ikaw ay na born again Christian na. Kailangan mong manindigan sa kung ano ang tama at sinasabi ng Panginoon. Amen. Kahit na ito ay laban pa sa iyong pamilya. Hirap talaga ng pangaral. Pastor, mahal ko yung aking pamilya. Amen po ba? Pangalawa, pag-usapan natin, challenges of salvation. Mga hamon kapag ikaw ay naligtas. Mga hamon sa ating pagiging born again. Mga hamon kapag tinanggap at sinunod natin si Jesus sa ating buhay. Ito yung mga hamon na makakaharap natin, amen, sa ating pamilya. Amen. Balikan po natin yung kwento. Nagtuturo ang Panginoon. Tapos biglang dumating yung nanay at mga kapatid niya. Matthew 12:46, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa maraming tao, ang kanyang ina at mga kapatid na lalaki, amen, ay nakatayo sa labas at ibig nila makausap siya. Ang tinutukoy dito na ina ay si Maria. Amen. At yung mga kapatid na lalaki dyan ay talagang mga kapatid ni Jesus sa laman. Pagtapos pong may panganak si Jesus, si Maria at si Jose, amen, ay talagang naging mag-asawa. Nagsiping at nagkaroon pa ng mga anak. O bakit mo sinasabi ang pastor? Ito po ay patunay, mga kapatid, na hindi totoo yung sinasabi ng malaking relihiyon ngayon na hanggang ngayon ay birhen si Maria. Totoo, birhen siya nang ipinanganak na si Jesus. Pero pagtapos niya may panganak si Jesus, nagsama sila ni Jose. At nagkaroon pa sila ng mga anak. Nagkaroon ng mga kapatid si Jesus. Amen po ba? Amen. At narito mga kapatid, sila ay pumunta kay Jesus. Pinapatawag siya para makausap. Ngayon, bakit nila pinapatawag at gusto makausap si Jesus? Ang sagot mga kapatid, ay dahil hindi nila maunawaan ang ginagawa ni Jesus. Yun po ang unang hamon sa ating kaligtasan. Hindi tayo maiintindihan ng ating pamilya kapag tayo ay naligtas.
Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Dito kasi sa tagpong ito mga kapatid, hindi pa dyan totally mananampalataya si Maria, pati yung kanyang mga kapatid. Katunayan, ayaw nilang maniwala na si Jesus na lumabas mismo sa sinapupunan ni Maria, siya ang Kristo at ang anak ng Diyos. Amen? Kaya hindi nila maunawaan ang ginagawa ng Panginoon. Sino sa inyo ngayong gabi ang sinabihan ka na ng iyong kamag-anak na bakit ka ba laging nasa church? Amen. Kasi di ba nung tayo ay nasa dati pa nating relihiyon, di ba? Isang beses lang sapat na. Isang beses magsimba sa isang linggo, tama ba? Amen. Bakit nang mapunta ka dyan? Sa church na yan, sa born again na yan. Nagsimba na kayo nung linggo. Tapos ngayong Huwebes, magsisimba na naman kayo. Hindi namin maintindihan. Tama po ba? Amen. Sino po sa inyo ang nakarinig na ng ganon sa inyong tahanan? Amen. Amen? Hindi namin mag-gets. Anong mga pinagagagawa niyo doon? Amen? Sasabihin ko na po sa inyo mga kapatid, hindi po talaga tayo maiintindihan ng ating mga kamag-anak na hindi pa mananampalataya. Bakit, Pastor? Dahil nga hindi sila mananampalataya. At tayo ay mga mananampalataya. At dahil hindi sila mananampalataya, at tayo dito ay mga mananampalataya, mga kapatid, magkaiba ang takbo ng isip nila sa iniisip natin. Magkaiba ang ating mga ginagawa ngayon sa ginagawa nila ng mga hindi mananampalataya. Kaya ang nangyayari mga kapatid, hindi talaga nagkakaintindihan. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Inaunang hamon, di ba? Di ko mag-gets. Amen? Tapos ngayon, at susuot ka na ng barong. Anak, sinusuot lang yan kapag nasa kabaong na. Bakit ngayon? Nagsusuot ka na ng ganyan. I don't get it. Nag-English pa yung yung tatay mo. I don't get it. Hindi ko maintindihan. Amen po ba? Amen. Kapatid, sabi ko ito kasi pwedeng ma-encounter nyo ito sa loob ng inyong tahanan. Lalo na kung ikaw lang, ang mananampalataya sa inyong bahay. Amen? Yun ang unang hamon. Ikalawang hamon, dahil hindi nila kayo naiintindihan, pwedeng magalit sila sa inyo. Ulitin ko, pwedeng magalit sila sa inyo. Alam nyo, pinapatawag dito ni Maria si Jesus. Kung tutusin, pwede naman siya lang tumawag di ba? Pero tingnan nyo, nakisuyo pa siya. Tawagin nyo nga doon, si Jesus. Pwede naman siya rin pumunta doon. Hindi. Ayaw nilang pumasok sa loob. Alam nyo bakit? Ayaw nilang pakinggan kung anong tinuturo ni Jesus. Di ba? Pwede silang pumasok. Ba't kami makikinig? Tawagin mo. Amen? Gusto namin siya makausap dito. Amen? Alam nyo mga kapatid, hallelujah, pinatawag siya ni Maria para kausapin at pagsabihan. Kasi nanay pa rin siya. Amen po ba? Ganon din sa atin mga kapatid. Posible na magalit sa atin ang ating pamilya dahil tayo ay na-born again. September, Family Month. Kailangan madaanan ito. Amen po ba? Sakto, di ba? Naaangkop sa buwan. Matthew 10:34-36, huwag ninyong isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan kundi ng tabak. Sapagkat pumarito ako upang paglabanin ang lalaki at ang kanyang ama. Grabe. Ang anak na babae at ang kanyang ina. At ang manugang na babae at ang kanyang binang babae. Verse 36, at ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. Sino gusto pang maborn again? Si Jesus ito mga kapatid. Nagsasalita dyan. Ang magiging kaaway niyo ay ang sarili niyong mga kasambahay. Amen. Amen? Amen. Kasi mga kapatid, may mga bagay na hindi kayo magkakasundo. May mga bagay na hindi kayo magkakaunawaan. Amen po ba? Amen. Totoo ito. Si Jesus nagsabi, hindi niya sasabihin niya kung hindi yan mangyayari. O kung hindi yan nangyayari. Amen? Oh, teka. Dati umiinom ka, kasama ka namin dito Bakit ngayon, hindi ka na sumasali sa amin? Nandito yung tito mo, nandito yung tita mo. Birthday ngayon. Bakit di ka na umiinom? Bakit di ka na tumatagay?
Tama po ba? Ano nangyari sa'yo? Napunta ka sa church na yun. Nakulto ka. Sino sa inyo sinabi na nakulto na kayo? Amen? Alam niyo mga kapatid, ang explanation doon, kapag sinabi kayo nakulto kayo, amen? Mawalang galang na, mga tatay, mga nanay, mga anak, amen? Ang kulto ay nagtatago. Lihim yung kanilang pagtitipon. Dito, hayag na hayag tayo, pinalagyan pa nga natin ng glass door, nakikita yung ginagawa natin sa loob. Amen po ba? Ang kulto, alam ko, nagtatago kasi hindi ayaw nila ipaalam yung kanilang ginagawa. Yun ang kulto. Tama po ba? Amen. Pero tayo, di ba? Malakas pa yung mic. Naglagay pa tayo ng ilaw sa signage natin. The Father's house. Amen. Amen? Kaya, huwag kayong magalit. Ganun talaga mga kapatid. Amen? Makakarinig kayo ng masasakit mula sa kanila. Sinabi na ni Jesus. Amen. Okay, lilinawin ko po ito mga kapatid. Amen? Lilinawin ko ito Hindi tayo o hindi kayo ang mag-uumpisa ng gulo. Wala nag-amen. Hindi ibig sabihin na hindi nila kayo nagugustuhan ay aawahin ninyo sila. Amen? Ang pinakamalaking sandata natin, testimony. Baka kasi mamaya pag-uwi nyo, nabasa nyo ito, pag-uwi mo sa bahay, amen, hindi kayo mga born again! Mga kalabang kayo! Hindi ganun mga kapatid. Amen po ba? Amen. Kung hindi ka pinapakilamanan sa pagiging born again mo, sa pagdalo mo dito sa church, di praise God. Pero kung pinapakilamanan ka, hindi mo pa rin kailangan makipag-away sa iyong pamilya. Be a light and salt sa iyong pamilya. Maging ilaw at asin ka sa iyong pamilya. Napakinggan ko talaga yan. Pwedeng mainis sila sa akin. Amen? Ang pinakamabuting gawin palagi, amen, ay ano? Manalangin. Ilapit mo sila sa Diyos. Amen po ba? Ngayon mga kapatid, bakit ba nagiging kaaway ang tingin sa atin ng ating pamilya nang tayo ay ma-born again? Nang tanggapin natin si Jesus sa ating buhay? Unang dahilan mga kapatid, dahil ang tinanggap natin ay ang Panginoong Jesus. Hindi ko nag-gets pa sa ibig sabihin. Kaya sila nagagalit sa'yo. Amen. Bakit sila naiinis sa'yo? Bakit di ka nila maintindihan? Kasi ang tinanggap mo si Jesus. Tandaan nyo mga kapatid, si Jesus sa Bible, hindi rin siya naintindihan ng maraming mga tao. Katunayan, pinapako pa nga siya. Amen. Lord Jesus, we don't understand you. Hindi ka namin naintindihan. Ikaw, anak ng Diyos? Amen? Mga kapatid, siya ay kinapuotan ng sanlibutan. John 15:18-21. Sinabi pa ni Jesus, paganda ito mga kapatid kung napopoot sa inyo mga taong makamundo, alalahanin ninyo na ako ang una nilang kinapuotan. Sino napopoot sa inyo sa sanlibutan? Napopoot sa inyo yung pamilya. Alalahanin mo, si Jesus muna na una. Siya muna ang unang kinapuotan o kinagalitan ng mga tao. Tinanggap mo si Jesus, sabi mo. Amen? Kung kabilang kayo sa kanila, mamahalin nila kayo. Pero hindi kayo kabilang sa kanila. Kundi, pinili ko kayo mula sa kanila. Praise God. Amen. Biruin mo. Amen? Isa ka sa mga pinili, tinawag ng Panginoon para maligtas. Amen. Lord, thank you. Amen? Kaya napopoot sila sa inyo. Tandaan nyo, sinabi ko sa inyo, na walang aliping masigit sa kanyang amo. Kung inusig nila ako, uusigin din nila kayo. At kung sinunod nila ang aking salita, susundin din nila ang inyong salita. Uusigin nila kayo dahil sumasampalataya kayo sa akin. Mga kapatid, ito totoo, walang sino man dito sa atin ang hihigit sa ating Panginoong Hesus. Kung siya'y kinagalitan ng mga tao sa sanlibutan, tayo din ay pwedeng kagalitan ng mga hindi mananampalataya, kahit pa ng ating pamilya. Amen? Ikalawang dahilan mga kapatid, bakit sila parang ang tingin nila sa ating kaaway? Dahil, sinabi ko na ito kanina, dahil hindi na nila tayo nakakasama tulad ng dati. Hindi na tayo magkaibigan. Hindi ka na sumasama sa amin. Sabihin mo, di wag. Amen po ba? Wala, ganun talaga Amen po ba? Amen po ba? Amen. Alam ko po, hindi nyo magugustuhan yung preaching ngayong gabi.
Pero ito ang ibig sabihin na maging Kristiyano. Sumunod sa Panginoon, maging born again. Kasi mga kapatid, yun nga, kapag sa oras na tinanggap mo talaga ang Panginoon, kung talagang tinanggap mo sa Jesus sa iyong buhay, hindi ka na basta-basta at palaging aayon sa mga ginagawa nila. Amen. Kung dati masaya ka, amen, nagmumurahan sila, saya mo, ang galing, ang lulutong nila magmura. Ngayon, di ba, pag nagmumura sila, tumigil na kayo. Amen. Sakit sa tenga. Tama ba? Amen. Kasi nga, hindi, nakakapakinig ka ng mga pangangaral, di ba, yung ikaw yung ginagamit ng Panginoon doon. Alam niyo ba, di ba, minsan pinakausap ko pa yung pagmumura, masama yan ha. Di ba, hindi ka na umaayon ngayon, dahil pinagsabihan mo sila, magagalit sila sa'yo. Amen. Sino tong tandang to, nagsasabihan ako? Tama ba? Amen. Di ba? Ayaw nila, na pinagsasabihan mo sila sa maling ginagawa nila. Tama po ba? Amen? Yun nga. Kaya ang tingin nila sa atin, kakaiba. Ano ba ito si Papa? Ano ba ito si Tito? Ano ba si Tita? Di ba? Parang yun nga, ang tingin nila sa inyo tuloy ngayon, kaaway. Hindi ako lagi kinakampihan. Laging mali ako sa paningin nila. Eh, mali naman talaga. Alam niyo mga kapatid, hallelujah, ito ang totoo sa oras na seryoso kang sumunod sa Panginoon. May mga bagay na hindi na kayo magkakasundo ng iyong pamilya. Amen po ba? Salamat sa mga nakakaunawa. Kaya may gagawin o sasabihin sila sa atin na pwedeng masaktan tayo. Ngayon, ang tanong mga kapatid ay ito. Sa mga hamon na mararanasan mo sa iyong pamilya, dahil sa iyong pagiging mananampalataya, anong gagawin mo? Anong magiging tugon mo? Dahil mga kapatid, ang totoo, may mga mananampalataya na hindi nila kayang talikuran ng kanilang pamilya. Dahil nga, family is everything. Family first. Ang pamilya ang una, ang pamilya ang mahalaga, at ayaw natin masaktan ang ating pamilya. Kaya ang nangyayari, nakakalungkot, aalis sa church, tatalikod sa Panginoon, titigil sa pagdalo. Mga kapatid, ito po yung nangyayari. Amen? Ulitin ko, pwedeng hindi ito madali sa ilan sa atin, sa ilan sa inyo, pero mga kapatid, listen, kailangan mong magpasya. Kailangan mong magpasya. Amen? At yun po ang ginawa ni Jesus sa ating teksto, sa ating main text. Sa kanyang pinakita, nagbigay siya ng konkretong halimbawa kung anong dapat gawin at piliin. Matthew 12:47-49, may nagsabi sa kanya, narito yung ina at mga kapatid ay nakatayo sa labas at ibig ka nilang makausap. Ngunit sumagot siya at sinabi sa nagsabi sa kanya, sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid? Amen? Hindi siya dito nag-amnesia. Ay, nag-amnesia si Jesus. Verse 49, itinuro niya ang kamay niya sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Amen? May nagsabi sa Panginoon, nasa labas ang iyong ina at mga kapatid, at gaya ng sabi ko kanina mga kapatid, sa mga Hudyo, napakahalaga ng pamilya. Pero, may pero, yung kultura ng mga Hudyo sa pamilya ay hindi sinang-ayunan ng Panginoon sa tagpong ito. Yes, sabi ni Jesus, yes, family is everything. Sabi ng Panginoon, family first. Pwede siyang mag-excuse sana para labasin yung kanyang, wait lang ha, family first. Nandiyan yung aking nanay at mga kapatid, wait lang. Di ba pwedeng gano'n sana ginawa niya? Family first, excuse me. Usapin ko lang yung aking nanay at mga kapatid, dyan lang muna kayo. Pero mga kapatid, nabasa natin, hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa. Kundi ang ginawa ng Panginoon, nagpatuloy siya sa kanyang pagtuturo. Tama ba? Tama ba? Yung sinasabi ko ba, yung pinakalagay dito? Amen? Wala tayo nabasa na pinuntahan ni Jesus ang kanyang ina at mga kapatid. Ay, ganun ba? Inaanap pa rin ako, sige. Lilinawin ko mga kapatid ngayong gabi, hindi nagpo-promote si Jesus dito ng pagsuway o pagre-rebelde sa magulang o pamilya. Mahal ni Jesus ang kanyang pamilya. Mahal ni Jesus ang kanyang ina na si Maria. Amen. At pati yung kanyang mga kapatid. Amen. Ang pinapakita dito ng Panginoon ay, ito na mga kapatid, oo, mahalaga ang pamilya. Amen po ba? Amen. Pero dapat, ay mas mahalaga ang Diyos. Amen.
Whew. Amen. Whew. Grabe, yung ating konsepto sa pamilya, unti-unting sinisira, binabasag ng Bible. Family is everything. Family is, ano yun? Family is love tuloy. Kanta pala yun. Sorry, ano ba yun? Family is everything. Family first. December na kasi. Family is love. Amen, mga kapatid. Hindi pala family first, kundi sa Panginoon, God first. Amen. Kausap ko ba yung mga tamang tao ngayong gabi? Mga kapatid, hindi hininto ng Panginoon yung ginagawa niyang pagtuturo para lang puntahan ang kanyang pamilya. Ang pinapakita dito ng Panginoon ay, kung mamimili tayo, kung mamimili ang tao, lalo na kung siya'y mananampalataya, syempre, kalooban ng Diyos o lukso ng dugo ng pamilya. Pinapakita dito ni Jesus, ang dapat piliin ay kalooban ng Diyos. Amen mo ba? Pastor, paano kung mahalaga talaga sa akin ang aking pamilya? Ayoko silang masaktan. Ayoko silang ma-open sa akin. Hindi ko kayang hindian ang aking pamilya. Alam niyo mga kapatid, ang sagot ay baka hindi natin magustuhan. Amen? Matthew 10:37-38. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit kaysa sa akin, si Jesus ang nagsasalita dito, ay hindi karapat-dapat sa akin. Grabe talaga siya. Grabe talaga ang Panginoon. Family first eh. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit kaysa sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Grabe, no? O ngayon, magkalinawan na po tayo. Sino dito magpapatuloy pa? Tama ba talaga itong pinasok namin? Kapatid, kapag mas mahal mo daw ang iyong pamilya, ang tinutukoy niya, kapag mas mahal mo yung pamilya kaysa sa Diyos, hindi daw tayo karapat-dapat sa Kanya. Masakit mang pakinggan, pero yun ang sinabi. Nandyan pa po ba kayo? Tahimik. Pero salamat sa mga nag-i-email. Totoo yung email. Amen. Pastor, bahala ka dyan. Mga kapatid, ito totoo. Hindi tayo makakasunod ng buong puso sa Panginoon kung mas matimbang ang ating pag-ibig sa pamilya kaysa pag-ibig sa Panginoon. Meron pa sa Book of Luke. Amen. Dami talagang Bible. Maganda, madaming Bible. Verses 59-62. Sinabi niya sa iba, si Jesus pa rin ang nagsasalita dito. Sumunod ka sa akin. Subalit siya'y sumagot, Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. At sinabi naman ng isa pa, ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Subalit, hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino mang umahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Dito mga kapatid, merong sinasabihan ng ating Panginoon na mga tao na sumunod sa Kanya, pero nagdahilan ang mga tao yon. At pansinin niyo po yung kanilang dahilan. Hayaan mo muna akong malis, ilibing ko ang aking ama. Sabi naman ng isa, hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. Tama ba? Oh, yun nga, magpaalam sa mga nasa bahay ko. Anong napansin niyo mga kapatid? Ang pangunahin na pumipigil na tayo ay makasunod sa Panginoon, gawin ang kanyang gusto, ang kanyang kalooban, ay ang ating pamilya. Tatay, Lord, susunod ako siya, pero ayan mo na ako ilibig ng aking tatay. Pero totoo mga kapatid, kapag pinag-aralan nyo, isa-lex nyo pong Bible, hindi papatay dyan yung kanyang tatay. Parang tinutukoy dyan, hayaan mo munang mamatay ang aking tatay. Kailan pa yun? Kasi Lord, buhay pa yung tatay ko, hindi ako makakasunod sa'yo. Amen. Lord, hayaan mo muna ako magpaalam sa mga tao sa bahay namin bago ako maging born again. Nandiyan pa po kayo? Amen. Natuwa ba ang Panginoon sa dahilan nila? Ay, sorry Panginoon, may asikasuhin pa ako, pamilya ko.
Sinabi ng Panginoon, sinabi ba ng Panginoon, sige okay lang, unahin mo muna ang pamilya mo, family first. Hindi ganun nasagot ng Panginoon. Ang sagot ng Panginoon sa kanila, rebuke. Para bang sinasabi ng Panginoon dito, hindi kayo makakasunod sa akin kapag inuuna niyo palagi ang inyong pamilya. Pastor, tama na. Pastor. Nangangaral lang po, amen po ba? Amen? Meron pa isang mga kapatid, dito naman, tinukoy na ng Panginoon kung anong totoong pamilya para sa kanya. Ito na yung ating text, Matthew 12:48-50. Ngunit sumagot siya at nagsabi sa kanya, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kamay niya sa kanyang mga lagat, sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid, sapagkat sino mang gumagawa ng kalooban ng aking ama na nasa langit ay siyang aking mga kapatid na lalaki at babae at ina. Ngayon, Pastor, ano meron dyan? Mas tinuturing ng Panginoon na pamilya ang kanyang spiritual family kaysa sa kanyang biological family. Di ba? Andun yung kanyang biological family sa labas, naghintay sa kanya, pero kayo maghintay. May ginagawa ko dito, nagtuturo ako sa aking mga tunay na kapatid. Amen? Tinuro niya, sino aking ina, sino aking mga kapatid? Narito na yung aking mga kapatid. Nagkasimpunto dyan ni Jesus? Amen? Kung sino ang gumagawa ng kalooban ng Diyos para kay Jesus, yun ang totoong pamilya. Hindi ako nagsabi. Amen po ba? Kaya nga pamagat ng pangaral na ito, the true family for Jesus. Kaya ko po ito na ipangaral ngayong gabi dahil ito rin ang kasalukuyang karanasan naming mag-asawa. May pamilya rin kami na rin, syempre, biological family. Amen? At gusto ko pong sabihin sa inyo na mahalaga din po sa amin ang pamilya. At hindi po kami galit sa aming pamilya. Hindi po ako galit sa nanay ko. Hindi po ako galit sa tatay ko. Hindi rin po ako galit sa aking kapatid. Dalawa lang kami magkapatid. Amen? Pero alam niyo mga kapatid, ang totoo, mas malimit, amen? Mas malimit ko kayong nakakasama kaysa sa kanila. Mas malimit ko kayong nakakausap kaysa sa kanila. Mas malimit ko kayong nakikita kaysa sa kanila. Amen. So anong ibig sabihin niyan, Pastor? Amen? Hindi ko po kayo dito yung parang binobola, pero itong sinabi kasi ng Panginoon, amen, kayo ang aming pamilya ngayon na binigay ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Kailan ko ba huli nakita si Mama? Parang hindi ko na alam. Diyan lang sila sa Mandaluyong. Kaya lang. Sa dami ng ginagawa, mas madalas ko kayo nakikita, nakakausap, nakakasama. At nung nabasa ko ito, Lord, ganun pala kasi talaga kapag sumunod sa'yo. Malibang tumira sila dito sa Pateros, di ba? Amen po ba? Amen. Pero dahil doon sila nakatira. Pero hindi po kami dito sa kanila, pamilya pa rin namin sila. Amen po ba? Amen. Kaya nung ginagawa ko ito, nakaka-relate ako. Maraming pagkakataon, mga kapatid, hindi ako nakakasama sa mga family gathering namin. Father's side, mother's side, bihirang-bihira. Amen. Talagang tinataon nila. Minsan sila yung nag-a-adjust para sa akin. Oh, special. Mga kasama ka ba? Pwede na ganito. Kailan yan? Sabado? Hindi pwede. Linggo? Lalong hindi pwede. Kailan? Lunes? Lunes, may pasok kami nun. Di wala. Hindi ako makakapunta. Sabi ko naman, okay lang naman, hindi ako makapunta. Ang kapatid, ito kasi yun eh. Ito kasi yun. May mas mahalaga na akong ginagawa. At yun ay, amen, tulungan, pakainin ng salita ng Diyos, yung aking spiritual family dito sa Pateros. Hindi ako pwede magpaalam na Macaria, wala ako sa linggo, may family gathering ka. Si Matmat muna ang mga ngaral. Amen po ba? Mga kapatid, sabi ko, amen, hallelujah. Alam nyo, hindi ako malungkot na hindi ako nakakasama. Amen? Uy, kuwawa naman, hindi ako nakakain ng lechon. Sarap naman ang kinakain nila doon, samantalang ako dito. Amen? Lagi nagsasalita, minsan minamalat na.
Alam niyo mga kapatid, ako malungkot dahil nandito nga yung aking true family. Amen. At hindi rin masama yung ginagawa ko dahil mismong si Jesus ang nagsabi. Bakit lagi mo inuunin? Sabi ni Jesus eh. Ang sino mang gumagawa ng kalooban ng Diyos, ang aking ina at aking mga kapatid. Kaya malakas yung loob ko ngayong gabi, kaharap ko ngayon ng aking mga kapatid sa Panginoon. Amen. Amen? Pangatlo, panghuli, the blessings of choosing Jesus over family. Amen. Ang mga pagpapala kapag ikaw ay nanindigan sa ating Panginoon, kapag ipinaglaban mo yung pagiging mananampalataya. Una, mga kapatid, ang iyong pamilya ay makakakilala din sila sa Panginoon. Panghawakan mo lang. Sampalatayanan mo pa rin. Amen. Sa ating main text, mga kapatid, di ba dito, hindi nila maintindihan ng Panginoon, nagagalit sila kay Jesus, pero alam mo si Jesus, hindi siya yung nagtampo sa kanyang mga magulang, nagpatuloy lang ang Panginoon sa kanyang ginagawa. Nangangaral, nagtuturo, nagpapagaling. Dumating ang oras, mga kapatid, napatunayan ni na Maria na ito ngang si Jesus na kanila hindi maintindihan, na paminsan nagagalit sila, nang makita nila na pinako na siya sa krus at nabuhay na muli, napatunayan nila, ito nga ang anak ng Diyos. Dumating ang oras, pati si Maria at yung kanyang mga kapatid na lalaki na binanggit doon, silang lahat naligtas. Alam niyo yung Book of James sa Bagong Tipan? May Book of James sa Bagong Tipan eh. Yung, di ba, minsan nababanggit ko, James chapter gano'n. Tatawag ba? Alam niyo mo ba yung si James na yun? Yung nagsulat ng Book of James? Yun ay kapatid ni Jesus sa laman. Isa siya sa mga doon, kapatid na lalaki. Meron pang isa, Jude. Bago mag-Revelation. Si Jude, kapatid ni Jesus sa laman. So biruin niyo mga kapatid, yung mga hindi naniniwala sa kayo noon, dumating yung araw, sila mismo mga naging writer ng Bible. Si James at si Jude, mga kapatid ni Jesus sa laman. At pinapakilala nila yung kanilang sarili, hindi mga kapatid ni Jesus, kundi mga lingkod ng Panginoon. Hindi ako dapat tawagin kapatid. Servant lang kami dahil siya talaga ang Panginoon ng Kristo, anak ng Diyos. Amen? So ngayong gabi, mga kapatid, amen, totoo ito. Naalala ko noon si Rulin. Meron siya kakambal, si Ruan. Si Rulin ang unang na-save, si Rulin, sa ating fellowship. Ngayon, ang mga service doon sa Mandaluyong, kompleto. Linggo ng umaga, linggo ng gabi, pati Miyerkules. So ngayon, syempre si Rulin, mananampalataya, dumadalo, umaga at gabi. Ngayon, itong kanyang kakambal, si Ruan, na hindi pa dumadalo nung time na yun sa ating church, hindi niya rin maunawaan. Tulad ng sinabi natin kayo sa second point, tama ba linggo, di ba? Lagi siyang inaasar ni Ruan, yung kanyang kakambal. Ano ba yan? Ano ba yung name? Name ba tawag siya? Ano ba yung name? Umatin ka na kanina umaga, atin ka na naman ngayong gabi, paalis ka na naman. Saan ka pupunta niyan? Sa church. Oh, church na naman. Nag-church na kayo umaga, mag-church na naman ngayong gabi. Tapos minsan nagagalit si Ruan kasi minsan inihiram ni Ruan yung mga damit. Pero mga damit mo, kailangan ko nasusutin sa church. Si Ruan, kasi nagsimpa ka na kanina, simpa ka na naman ngayon eh. Eh di sana wala ka nang inihiram na damit. So ganon. Nagtatalo sila. Pero alam nyo, nagpatuloy si Ruling. Anong resulta ngayon? Si Ruan, asawa na rin ng pastor. Amen. Antun sa Sabado. Tutulungan nga natin sa Sabado. Pero tinis na siya noon kay Ruling. Yung pinuntahan mo, pinasukan mo church. Ano ba yan? O ngayon, nasa siya ngayon? Nasa church. Amen? Amen, nakita niyo may resulta? Diba? Sister Yuli, gano'n din. Ilang beses nung narinig ko kanyang testimony. Amen? Diba? Yung kanyang mister, diba? Yung kanyang mga binan. Nakakulto. Sabi sa kanya, no, nakakulto. Ano ba yung church na pinasukay na? Nangiingay manalangin. Mabuang na. Pero ngayon, anong resulta? Diba? Nakita niya ngayon. Mga apo niya, nandito na rin sa church. Mga anak niya, di ba? Yung mga anak niya, iba-ibang lugar lang, pero Father's house, yung karamihan. Amen? Yun nga. Kaya ikaw, di ba, yung iya mo yung mga pamilya mo, hindi ka nila maunawa, nagagalit, ipanalangin mo lang sila. Hintayin mo, may ginagawa ang Panginoon sa kanilang buhay. At mamamangha ka. May testimony, nakita ko sa kanila. Galit na galit, pero ngayon kasama na naglilingkod sa Panginoon. Di ba gusto natin mangyari yun?
Kaya magpatuloy ka. Kapag nanindigan ka. Pero kapag hindi ka nanindigan, siyempre hindi na sila maliligtas. Wala ka na eh. Amen po ba? Pero kapag nagpatuloy ka, maglilingkod, pipiliin ko pa rin si Jesus. Dadalo pa rin ako sa church. Ipapanalangin ko pa rin ang mga kamag-anak. Kaya panghawakan niyo yung Acts 16:31. Ay, nandiyan sa harapan. Amen? Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Wow! Panghawakan mo yan, panghawakan mo yan. Panginoon, nananampalataya ko sa iyo. Aking mister, yung aking misis, yung aking mga anak, yung aking mga manugang, yung aking mga binan, yung aking mga apo, yung aking mga anak, maligtas sila, Panginoon. Amen po ba? At ikalawa, amen, na blessing ay madadagdagan ng iyong pamilya. Amen. Ayun. Yung church, pamilya. Amen. Iniwanan namin yung Rulin. Sino lang iniwanan namin? Tatay ko, nanay ko, pati tatay niya. Amen. 3. Pero yung kapalit, nasa 30. 20 hanggang 30. Amen. Tama ba? Sabi ko nga si Rulin, nalulungkot siya sa tuwing naalala niya yung kanyang nanay. Amen. Nakinuha na ng ating Panginoon. Alam mo, sasabi ko sa kanya, huwag ka na malungkot. Marami kang nanay dito sa Pateros. Amen. Pamili ka lang. Sino gusto mo bande? Tuesday. Amen mo ba? Kaya yun eh. Di ba? Pamilya. Mga kapatid, ako sinasabi ito. Ang church na ito ay pamilya. Yun ang lagi kong pinangawakan at yung gusto kong mangyari talaga sa church na ito. Hindi lang basta aatin, kundi tayo ay magkaroon ng bond, ng connection, ng relationship sa isa't isa bilang magkakapatid sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya alam niyo mga kapatid, sa ating fellowship, totoo ito. Kaya nga tawagan natin, di ba? Brother, sister. Ano ba sa Tagalog yun? Kapatid. Amen. Kapag nagpa-pastors meeting kami, amen, monthly, nasa 60 na pastor yung umaatin. Biruin mo, lahat ng yung kapatid ko rin yun. At yung church na kanila pinagpapastoran, pag pumunta ako sa church nila, may mga kapatid din ako doon. Kaya kahit saan ako pumunta, sa buong Pilipinas, may kapatid ako. Punta ko sa Father's House Los Baños, amen, Father's House Lawag, yung mga pinagpipray natin dito, mga churches, pumunta ako doon. Diba? Father's House ako. Ay, oo, si Pastor Timothy, halika, tuloy ka lang. Diba? Amen po ba? Ganon din kayo. Pag pumunta tayo sa isang church, diba? Conference, revival, ang daming mga kapatid sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang ganda na sinabi ng Panginoon. Matthew 19:27-29. Pagkatapos ay sumagot si Pedro, ito na yung panghuling verse, at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Pati yung pamilya, iniwanan nila Pedro, sumunod sila kay Jesus eh. Ano naman ang makakamit namin? Verse 29, sinabi ng ating Panginoong Jesus, at ang sino man nag-iwan ng mga bahay, yun na nga, mga pamilya, o mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ama, o ina, o mga anak, o mga lupa, alang-alang sa aking pangalan, ay tatanggap ng makasandaang ulit at magmamana ng buhay na walang hanggan. Yun nga, makasandaang ulit. Sabi ko nga, ang iniwan namin sa Mandaluyong, si Papa, si Mama lang sila yung aming biology. Pero pagdating namin sa Pateros, ang dami palang pamilya na inahanda ng Panginoon para sa amin ni Rolin. Diyan yung aking mga nanay. Amen. Mga kapatid ko dito. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Ngayong umaga mga kapatid, ang pinakamahalaga, ang tatanggapin natin sa Panginoon, buhay na walang hanggan. Hindi yung kayang ibigay ng iyong pamilya, ng iyong biology, hindi nila kayang ibigay yun. Si Jesus lang ang makakapagbigay nun. Kaya piliin mo ang Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Kahit ang usapin pa ay ang iyong pamilya. Amen? Mga kapatid, ililigtas din ng ating Panginoon ang iyong mga kamag-anak. Panghawagan mo lang. Amen? At panguli mga kapatid, na pagpapala, amen, para sa akin, mas komportable ako na kasama ang kapwa ko na mananampalataya kaysa sa hindi mananampalataya. Amen. Amen? Kaya masaya ako pag may gawain. Kasi nakikita-kita tayo. Amen? Seryoso mga kapatid. Amen? Hallelujah. Excited ako pag may gawain.
Kasi nakikita ko yung mga kapatid ko sa Panginoon. Wala kaming ibang kausap dito ni Rolly. Tatlo lang kami ni Rod. Pero kapag may gawain, yun lang. Tignan nyo ngayong gabi. Amen. Kahit inaantok na kayo, tawa pa rin kayo ng tawa. Nagkakasayahan pa rin tayo. Amen mo ba? Pero kanina, di ba, pamilya. Pero ngayon, masaya na. Oo nga pala, may pamilya nga pala ako dito sa church, sa Pateros. Amen. Alam niyo mga kapatid, ang totoo pa nga. Amen. Hallelujah. Yung paminsan, hindi mo masabi sa pamilya mo yung mga problema na dinadala at pinagdadaanan mo. Pero nasasabi mo sa iyong mga kapatid dito sa church. Amen. Tama ba? Amen. Tama ba? Amen. Minsan, di ba, nahiya ka magsabi, wag na. Kami, kung ano naman sabihin sa akin. Pero pag nandito ka, di ba, komportable ka sabihin sa iyong katabi. Mga pastor. Di ba? Pero di tayo, di ba, di tayo talaga inukso ng dugo. Pero nasasabi mo sa akin. Nasasabi mo sa iyong mga kapatid. Yun nga kasi mga kapatid. Amen? Yung blessing na pinili mo ng ating Panginoon. Sumunod ka sa Panginoon na ikaw ay magkaroon ng spiritual family. Kaya tanong ngayong gabi, masaya ka ba na meron kang spiritual family? Amen. Ako, masaya ako. Amen. Masaya kami ni Rolin. Amen? Hallelujah. Ngayong gabi, mga kapatid, pinangaral ko po ito, hindi para baliwalain ang ating pamilya, hindi po. Mahalaga pa rin ang ating pamilya. Mamaya pag-uwiin ninyo, batiin nyo sila. Amen po ba? Amen. Kahit nakasimangot sila sa inyo, batiin nyo pa rin sila. Amen? Ngitian nyo pa rin. Amen. Yun nga, ipakita nyo sa kanila na, yun nga, galing kami sa church, may ginawa ang Panginoon, kinakusap na naman ako ng Panginoon. Pakita nyo sa kanila. Susunod, sama ka na. Susunod, sama ka na. Amen? Hindi ngayong gabi mga kapatid, ipinapangaral po ito sa atin dahil meron pang mas mahalaga kaysa sa ating pamilya. At yun ay ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. Amen? Ngayong gabi, amen, blood is thicker than water, but our relationship with Jesus is thicker than blood. Yes, mas matimbang ang ating mga kamag-anak. Yung blood kasi na tumutukoy sa ating mga relatives. Pero, amen, dapat mas matimbang ang ating relasyon sa ating Panginoon. Kapag may mga hindi na dapat, amen, pwede na tayong humakbang. Oh, sorry, hindi na kami pwede dyan. Para wala sumang-ayon na. Sabi ko, may hindi na tama, sorry, yes, pamilya tayo, pero hindi yan ang gusto ng Panginoon. Amen. Maninindigan ako, susunod ako sa Panginoon. Ipinapanalangin kita, makakasama kita sa church. Amen. Amen po ba? Hallelujah. Ngayong gabi, hallelujah, ito ang tunay na pamilya para sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Panginoon, salamat. Meron kami pamilya dito sa Pateros Church. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo magsiyokong lahat. Praise God. Tayo pa rin ay mag-altar call. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa aking mga kapatid na ito, O Diyos, na binigay mo sa akin dito sa Pateros. Salamat, Lord God. Tulungan mo bawat sa amin na aming i-treasure ito, Panginoon Diyos. Pagyamanin. Bawat tao, bawat kaluluwa na dinadala mo sa church, Panginoon Diyos. Maunawaan namin ang katotohanan na ito ngayong gabi. Amen? Hallelujah. Tayo ay magsitayong lahat. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. At purihin natin ang Panginoon. Nagpasalamat tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Marami pong salamat. Hallelujah. The true family for Jesus. Tayo mananalangin sa ating Panginoon. Siya po tayo lahat. Hindi tayo mag-altar. Amen. Hallelujah. Yung mga dalhin ito, baunin ang pangangaral na ito. Amen. Yes, mahalaga ang pamilya, pero dapat mas mahalaga ang ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. May mga pagkakataon, mga kapatid, na totoo ito, mas nakakatulong yung ating spiritual family kaysa sa ating biological family. Amen. Kaya huwag natin baliwalahin ito, mga kapatid. Ang pagkakaroon ng mga kapatid sa Panginoon ay dakilang regalo sa atin. Amen. Lord, salamat. Ako, lagi ko po kayong ipinapanalangin, lagi ko kayong ipinagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Tayo ay manalangin. Magsiyoko tayo ngayong gabi. Panginoon, marami pong salamat, O Diyos, sa ginawa mo ngayong gabi, sa pangangaral ng iyong salita, O Diyos. Ipinagpapasalamat po namin, Panginoon, na ikaw
ay nagtatayo ng church dito sa Pateros, Panginoon. Salamat sa aking mga kapatid na ito, sa bawat mananampalataya, O Diyos, simula pa, Panginoon Diyos, noong 2021, Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa oras na ito, Panginoon, ang bawat nakikilala namin, O Diyos, at nananatili sa church, Panginoon, kanilang pahalagahan ang bawat salita mo, Panginoon Diyos, hallelujah, na kanilang napakikinggan dito sa church, kanila talagang ituring na pamilya, Panginoong Diyos, hallelujah, ang spiritual family na ito, O Diyos, ang aming pagiging magkakapatid sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat, O Diyos, naniniwala ko na ikaw ay nangusap sa bawat isa, Panginoon. Ingatan mo po, O Diyos, sa bawat isa sa aming pag-uwi, O Diyos, at patuloy mong pagpalain ang fellowship, ang church, ang relationship, ang bana, Lord God, na ito, O Diyos, kami ay patuloy mong pagbuklod-buklorin, Panginoong Diyos, hallelujah. Lord, sama-sama kami, patuloy na aawit, O Diyos, ng mga papuri sa iyo, maglilingkod sa iyo at papahalagahan ang bawat isa, papahalagahan ang bawat gawain, Panginoon Diyos. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Maraming salamat po sa inyong pagdalo ngayong gabi. Amen! Ingat pong bawat isa.